Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po, meron tayo ngayong ganito na para na naman tayo Martian. Pag-usapan po natin yung sinabi ni ikalawang Pangulo, Vice Presidente Sara Duterte, na kung saan kapag ikaw daw ay kinakalaban mo, kung kinikriticize mo ang confidential fund, kinakalaban mo ang kapayapaan. At kung kinakalaban mo ang kapayapaan, kalaban ka ng bayan. Kung makikita niyo sa background ko, ito yung isa sa mga drawing ng isang Kathani, Henry Ibsen, yung Enemy of the People. Kalaban ka ng bayan. Napakabigat naman yata ang paratang yan, Vice President Sara Duterte. Napakasimple lang naman po ng usapan dito eh. Unang-una, kritiko ako pagdating sa confidential fund. Pero hindi ko po nilalahat. Hindi ko po binabatikos ang confidential fund. Ang binabatikos ko pa ang confidential fund ng opisina nyo. Huwag nyo pong ipapantay na kapag criticize ang confidential fund ng opisina nyo, kaaway na kami ng bayan. Bakit naniniwala ako na may mga ahensya naman talagang kailangan magkaroon ng confidential fund, katulad ng Department of National Defense, ng National Security Council, ng Philippine National Police, ng NICA, ng Department of Justice, ang NBI, ang Philippine Coast Guard. Nangangailangan to ng mga confidential funds para sa surveillance purposes, para sa national security. Pwede rin na nga nating palusutin ang Department of Education kung gusto mo eh. Parang hindi ko maintindihan bakit kailangan ng Office of Vice President merong confidential fund. Samantalang kung babalikan natin na sa ligang batas, hindi ka naman binigyan ng kapangyarihan na isang specific kung tawagin natin line item budget. Ang OVP wala po yan trabaho kundi maghintay na ang Pangulo may mangyaring masama. Saan ginagamit ng confidential fund ng OVP? Bakit mas malaki pa sa DepEd? Bakit mas malaki pa sa Philippine Coast Guard? Hindi ba? Yun ang aming binabanatan. Hindi ho ang confidential fund ng aming ino-oppose. Ang ino-oppose naman yung confidential fund ng opisina mo, lalo na ng Office of the Vice President. Lalo na nung malaman namin noong 2022, nagkaroon ka ng 125 million na confidential fund na hindi naman nakalista sa yung item ng budget na taliwas sa saligang batas sapagat sinabi ng Section 25, number 5, Article 6 na pwede lamang malipatan ng pondo ang isang ahensya kung meron ng item doon para i-augment at ito galing sa savings ng pinagmulang pondo at may batas doon. Nanggaling po yung confidential fund mo noong 2022 sa contingent fund ng Pangulo. Bagamat merong General Appropriations Act na nagsabi na dapat ay pwede namang gamitin ng Pangulo yon, ay yung paglilipat yun ng problema sapagkat wala na yatang savings, hindi na sapat, 50 million na lang daw yung savings. Ang nakuha 125 million. Simpleng math lang po yan. Ang 125 million mas malaki sa 50, saan kinuha yung 75 million? So yung 50 million galing sa savings, yung 75 million hindi na galing sa savings, bawal na po yan. Pangalawa, hindi ho augmentation yung ginawa. Sapagkat wala ho kayong budget ng confidential fund, hindi ho nag-request ang tanggapan ng dating Vice Pangulong Robredo para sa confidential funds ng Vice President's Office para sa 2022. Ngayon, ngayon nalalaman natin, doon pala nung kayo pala yung mayora ng Davao, 460 million taon-taon for 6 years. About, ang laki no, 2.7 billion pesos. Buti kung tumatay tayo ng pera, ang hindi ho siguro niya naintindihan na ang perang ginagastos nyo galing po sa kaba ng bayan yan. Galing yan sa mga bulsa namin. At naghihingi lang po kami ng transparency at accountability, Vice President. Hindi po kayo Diyos, hindi kayo poon para ma-exempt sa transparency and accountability. Parang napakadali pong sabihin confidential yan kaya hindi dapat binibigay. Hindi binibigay impormasyon. Pero dahil po may mga pagdududa, hindi po nararapat sa isang responsable na public official maging transparent. Hindi po naman namin hinihingi na ilista nyo kung sinong minanmanan nyo eh. Hindi man namin kailang ilista nyo kung sino yung mga, ano yung operasyon na ginawa nyo na surveillance sapagkat babalikan natin ang batas
Ang confidential fund, ginagamit lang yan for surveillance purposes. Pagmamanman, paniniktik. So, gusto nating malaman sa mga operasyon ginawa mo ito, anong layo nito, di ba? Hindi naman namin sinasabi sinong tiniktikan mo. Pero a simple itemization of what kind of expenses were done on what date and by how much, is that asking too much? That you have to declare us as enemies of the state? Don't we have the right? Because that is our money, not yours. That is our people's money. So yun ang nakakaano dito. Parang nasanay na po kasi yata kayo sa maging Vargas. Na parang manang-mana ko kayo sa tatay ninyo na parang lahat na lang dadaanin sa, boldness and audacity. Na akala mo lahat ng bagay at lahat ng tao magugulat. Dahan-dahan po tayo, Madam Vice President, sapagkat ang paratang po na kaaway ng bayan ay napakasakit. Sapagkat kahit kailan ako personally, hindi ako, ang bayan lagi kong pinagsisilbihan. At itong ginagawa kong ito sa ngayong pagsisilbi sa bayan ito. Kung kayo'y natutuwa dun sa mga pinupuon kayo, na hindi pinupuna kung anong masama sa inyo, ay isipin na po ninyo na hindi hulat ng tao ganito. At doon naman sa mga nagdidepensa kay Vice Presidente, ito lang ang tanong ko. Natutuwa ba kayo na hindi nyo sinasabi sa inyo kung paano nyo ginastos yung pera ninyo? Are you going to, meron pa akong isang kakilala na kolumnista din, kakilala ko, na sabi ay patunayan daw natin na kinurakot ni Vice Pangulong Duterte yung pera. Parang sabi ko napaka-unfair naman na tanong. Unang-una, hindi nga yan publicly disclosed, hindi nga yan, yung auditing yan, hindi normal na auditing, di ba? Kung kaya baligtarin natin, kayo ba may patunay na ginamit sa tama yon? Di ba? Ang presumption nyo lang naman, regularity You presume regularity. But whenever there are issues that question, that could question the regularity, it is incumbent upon the public servant to be transparent and accountable. Kasi public office is public trust. There is a presumption of regularity, but when there is some evidence that can make people suspicious, obligasyon ng mamamayan na malaman at obligasyon din ng public servant na nabigyan naman tayo ng sagot sa mga tanong natin, isa halip na sagutin, ina-ad hominem attack tayo. Dati-rati si Riz Hontiveros lang ang tinawag na drama queen. Tapos si Franz Castro ang ni-red tag. Abay lahat na tayo ngayon binanatan. Lahat na nagkikriticize, kaaway na ng bayan. Inuulit ko, Madam Vice President, hindi po ang confidential fund ang aking binabanatan. I do understand that there are confidential funds that are deserving. And there are offices that are deserving. And your office is not one of them. At kung talagang gusto mong tiktikan ng mga teachers na nag-recruit, ay di ba, anong kakayahan ng Department of Education para maniktik ng teacher? Kayo ba ay may mga investigador? May mga public investigator. Ba't hindi nyo na lang gamitin ang kapasidad ng ating NBI at ang kapasidad ng ating mga investigative arm, ang PNP? Hindi ba yan ang trabaho nila? Bakit hindi na lang ilipat yung confidential fund sa kanila? Hindi ba gano'n naman ang opisina ng gobyerno nagtutulungan? Ba't sasarilihin mo? Hindi ba dapat sasabihan mo lang ang head ng PNP, Chief, meron akong mga gustong ipa-imbestiga sa'yo sa NBI. Pwedeng tingnan nyo nga itong mga teacher na ito dito sa UPLB, sa pamumuno itong kalbong itong si Contreras. Baka merong ginagawang kabalbalan at nag-recruit ng mga future NPA. Hindi ba yan pwedeng gawin? Trabaho naman ng NBI at PNP. Ba't kailangan sarilihin ng DepEd? Kasi bagay hindi kami under ng DepEd, under kami ng CHED. Hindi ba? Hindi mo pwede sabihin, itong nasa May Kawayan, Bulacan ng mga estudyante daw, inirecruit daw ng kanilang mga teacher o ng kanilang mga pwede bang malaman doon? Sabihan mo yung pulis ng May Kawayan, Bulacan. Wala ba tayong tiwala sa iba? So yun ang sinasabi ko. Bakit kailangan sa DepEd pumunta ang pera ng paniniktik when in fact mayroon tayong mga ahensya na pwedeng maniktik? Gagamitin na naman ng red tagging na para bagang ini-equate ang pag-criticize sa bayan, sa pamahalaan bilang pag-upo sa kapayapaan. Doon ako hindi maintindihan. Pinagmamalaki natin na nawala na ang threat ng komunismo at ng left insurgency sa panahon ni Pangulong Duterte. At insurgency free na ang Davao. Pag insurgency free na ang Davao, wala nang insurgent.
Wala nang banta. Iba gagastusin mo pa ng 460 million a year. Sabi naman nitong mga bulag na mga taga-Panalig, ay kaya nga po wala dahil lagi may ganun eh. Parang sabi ko, di ganun ba yun? Kaya wala lang dahil may perang ginagastos sa paniniktik. Hindi ba yung permanenteng solusyon na pag wala ng paniniktik, magbabalik yung mga yan? Ganun ba yun? Na ang dahilan kung bakit nawawala lang ang rebellion ay dahil meron kang mga dinidispatch ang mga secret agent para magbantay sa kanila. Hindi ho ganun kadali ang pagpapaalis sa rebellion. Ang rebellion, malalim na nakaugat yan sa mga tao. Kung ang gagawin mo, tama nga naman, kung ang ginagawa lang naman natin ay pinagpapatay natin yan mga, hinuhuli natin yung mga yan at binabaon natin sa lupa, ay talaga namang hindi matatigil ang kasabgat nagdadagdag ka lang ng galit sa mga tao. I am a political scientist. I teach politics of violence, the theory of violence on my students. I don't teach them violence, but I teach them to understand that. And I tell you, one of the most certain way to really fund outrage is to keep on killing people, to keep on oppressing them, para masagot ang maalis yung ano ng rebellion. Kailangan pagandahin mo ang buhay nila. Kailangan alisan mo sila ng dahilan para sila mag-alsa. At hindi yan na-achieve ng confidential fund. Development fund ang kailangan dyan. Hindi ba? Ang confidential fund, ginagamit pa lang yan para tiktikan ng mga kriminal. O anong ganun? Ibig mo sabihin, taon-taon may tinitiktikan kayong kriminal para magastos ng 460 million for 6 years? Ano ba, hindi ba yan natatapos? Para ba yung mga Para ba yung mga gremlins na nabubuhusan ng tubig dumadami? Hindi ba? So therefore, ang ibig sabihin, ineffective yung ginagawa nating strategy against, if we are going to keep on funding anti-insurgency campaigns every year, it means we are not effective. It's just a surface. Kasi nga hindi ugat ang ating tinitingnan. Tinapatay lang natin, tinatakot natin, hinuhuli natin. Pero yung structures ng nagkukos ng kanilang yung kanilang poverty, yung pang-aapi sa kanila, yung panggigipit, yung pag-aalis sa kanilang mga lupain nila, pagnanakaw sa kanilang mga karapatan, yung pagpapaalis sa kanila sa kanilang lupain. Pag hindi mo yan tinigil, pag hindi mo alisan ng dahilan, ang tanong dito, ang terorismo for example, bakit hindi natitigil ang terorismo sa Iraq o sa Afghanistan? Dahil hindi nakukuha yung kalaliman ng ugat ng hugot nito mga taong ito. And you don't do that by just surveillance. So, doon mo maiisip, kung titingnan mo ang dahilan ng argumento ni Vice President Duterte, kailangan niya ng maraming pera. Di ang implikasyon niyan, bilyones ang kailangan niya. Parang napaka-widespread ng revolusyon sa Pilipinas ang rebellion. Parang yun? Parang iisipin mo dapat once parang tayo ba may mga bombang sumasabog na lang basta-basta sa mga sinihan? May minsan mga pagsalakay, pero the AFP government is even saying that the threats from leftist rebellion and the Muslim secessionist movement has dissipated. Bumaba na. Tapos bakit mo gagastusan ng palagi? Ang pagbaba pala niyan, artificial. Parang kailangan mo lagi. Ano yun, maintenance medicine? Aba, yung maintenance medicine, hindi cure, hindi lunas. Ako, nag-maintenance ako sa high blood ko dahil hindi naman yun nagagamot. Yun ay pang-alis lang ng simptomas. Ano yun? Ang ginagawang maintenance medicine ang confidential fund? Nakapagwala na yan, lalaganap na naman ang rebellion. Kung nakuha mo ang ugat nito, nagamot mo ang sugat ng mga dahilan kung bakit nagrebellion ng mga tao, di mo na kailangan ng manmanan yung mga yan kasapagkat hindi na magrebelde yung mga yan. Di ba? Kahit pa anong recruitment gawin sa kanila, kung wala na silang dahilan para umalsa, kung natutugunan na ang kanilang mga hinaing, hindi na mangyayari yan. Sapagkat sino ba gusto umakyat sa bundok para makipagbarilan sa mga sundalo? Hindi ba? Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagre-rebelde ang mga tao? I'm not justifying it, but I'm just explaining to you that there are reasons. And in simple surveillance operations will not do this. Ang pinipinta kasi ni Vice President Duterte, talamak ang rebellion sa atin. Kakailangan niya ng bilyones sa pera. At sa kanya,
Parang iisipin mo, anong trabaho di ba trabaho yan ng PNP? Trabaho yan ng Department of National Defense? Trabaho yan ng Armed Forces of the Philippines? Di ba trabaho yan ng DOJ? Hindi naman trabaho ng DepEd dyan. Kasi walang training yung mga tao dyan. Ang DepEd nagtuturo. Anong gagawin mo pag naman mag-hire ka bigla ng mga ng mga naniniktik? Eh hindi naman pwedeng gamitin sa pag-hire ng personnel. Ang confidence funds pwede na gamitin sa pabuya, sa mga nagsusuplong, sa mga pag-maintain ng safe houses. O ilan mang safe houses ang napagawa. Hindi mo naman kailang i-point out Hindi mo naman kailang i-point out saan yung mga safe houses na yan. Sasabihin lang, nakapagpagawa kami ng 10,000 safe houses all over the country. O, naka-surveillance kami ng mga ilang guro. Di ba, napigilan namin ang pagsali ng mga ilang libong estudyante sa NPA. O hindi ba importante naman yung para malaman, may napunta naman pala ang confidential fund ni Sara Duterte. Pero bakit parang hirap ipaliwanag? Pero sa halip na magpaliwanag, tayo naman yun ang ginagaslight. Tayo yung tinatawag na kaaway ng bayan. Sino ba ang tunay na kaaway ng bayan? Tayo na naghahanap lang ng kasagutan sa mga tanong? Demokrasya po tayo, Madam Vice President. Karapatan po namin na magtanong, lalo't pera namin yan. Diba? Ang tunay na kaaway ng bayan, yung tinatanong mo lang kung saan napunta yung pera ng bayan, ay nagagalit. Nang gagaslight. Yun ang tunay na kaaway ng bayan. Sino kaya yun? Madam Vice President, dahan-dahan po tayo sa pagsasalita. Hindi po natin alam na yung tinatawag nyo yan, parang nire-red tag nyo na kami lahat. Ako, kahit kailan hindi ako naging kaaway ng bayan. At hindi ko po kini-question ng confidential fund. In principle, ang kini-question ko yung confidential fund po ninyo ng opisina. At hindi po kayo ang bayan. Huwag niyong equate ang inyong trabaho sa buong bayan. Okay. Hindi naman po yun tama. At doon naman po sa tagapagtanggol ni Vice President Duterte, siguro din nyo lang yung pagtatanggol ninyo ay nakatulong, hindi lalo siyang nalalagay sa alanganin. Sabihin ba naman itong si Senator Amy Marcos, biglaan man sasabihin na masyadong maagang pamumulitika, masyadong malayo pa 2020. Madam Senator, kayo naman ang nag-uusap tungkol sa eleksyon eh. Hindi naman kami. Kami naman, pinag-usapan lang naman namin dito, transparency and accountability. Pero talagang pag ganyan kayo, talagang mababawasan talaga, lalong mababawasan ang chances ni Duterte, ni Sara Duterte. Galit niya ang tao eh. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako kay Vice President, tumahimik muna ako. Hindi ako magsasalita ng mga ganyan. Kasi lalo lang niyang pinapaypayan ang apoy para lalong lumiyak. Napakadali namang solusyonan ng problemang ito. Ipaliwanag lang sa tao. Hindi mo naman, madam, hindi naman po kahinaan nung sabihin ninyo kung talaga namang ginastos nyo para sa kapayapaan, ang pera, ay napakadaling ipaliwanag yan. Hindi nyo naman kailangan i-bulgar kung sino yung mga binanmatan, nasaan yung mga safe houses na yan, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin nyo ginamit nyo yan sa tree planting o kaya sa feeding program. Hindi po yan para doon. Hindi nga yan pwedeng gamitin sa honorarium eh. Malinaw po ang batas at hindi po kayo above the law. Kung talaga namang ako mismo, kung talaga maipakita mo sa bayan kung paano mo ginastos yan at reasonable naman, abay di titigil na ako. Yun lang naman ang hinahanap namin eh. Paliwanag eh. Bakit pag hindi nyo maipaliwanag? Bakit napakahirap? At sa halip na kayo ay magpaliwanag, nangiinsulto kayo, tinatawag nyo kaming kaaway ng bayan. Hindi ba? Parang doon ka mapapaisip, parang ano bang meron dito sa apelyidong ito? Yung tatay ganyan, pati siya ganyan, di ba? Parang, don't you feel yourself accountable to the people who elected you? Okay? Tapos makakabasa ka pa ng katulad ng pinost ng isang enabler sa social media na yun, siguro nyo lang na ang pagtirisyo kay Sara Duterte ay kumpleto dahil pang di kayo natiris, nakalagay pa Santissima Trinity, mga ganun-ganun. Parang ano yung pananakot? Ganun ba? Ano yung pagbabanta? Alam mo, matagal nang takot ang bayan. Huwag nang takutin pa. Enemy of the people, napakabigat na paratang.
Sino ba talaga ang tunay na enemy of the people? Kaming mga nagtatanong lang at naghahanap ng paliwanag? O yung mga taong nagtatago at ginagamit ng kanilang kapangyarihan para hindi sagutin ang mga tanong ng bayan? Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil ang bayan hindi ko kaaway. Sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo kasi yung kaisipan na ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politika. Sapagkat sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Okay? Ito po si Professor Tonton Contreras, kaibigan ng bayan. Lagi tayong nagkikwentuhan. Nais kayong pagsilbihan. Hindi po ninyo kalaban. Sige po, dapat dadagdagan ko na ngayon ang aking ang aking kakainis di ba? Parang namumula tuloy ako sa galit nakakaano hindi maganda. O sige, bukas ay Sabado at Linggo, wala po tayong usapang politika, kita-kanya lang po tayo sa Lunes. Muli, ingat po tayo lagi doon sa mga inuulat, binapaha ngayon, ingat po tayo. At lagi pong magdadasal, lagi pong hingin ng saklolo, lagi pong hingin saklolo sa Panginoon at kung hindi man kayo naniniwala sa Diyos, laging humingi ng tulong sa kapwa, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. At kapag kini-question po tayo, huwag agad isipin natin na kinakalimutan. Baka naghahanap lang ng kasagutan sa ating mga tanong. Sige po. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Bye for now. See you Monday. Ingat po. Lagi.